Good morning, good afternoon, good evening. Welcome po sa ating channel na It's a Trap. Ngayong araw po na ito, aking po ituturo sa inyo kung paano nyo po gagamitin ang coco peat as growing medium. Maaaring alam nyo na po ito, pero ito po yung paraan kung paano nyo mapapanatili na stable ang TDS reading ng coco peat. Maaari po nakagamit na kayo nito at maaaring iba sa inyo hindi po maganda ang naging karanasan kasi po namatay po ang inyong halaman using coco peat. Bakit po kaya ito naging issue sa international community na hindi nila po ina-advise ang coco peat as a growing medium? Kasi po ang coco peat, pag hindi po ito aged and properly washed, ito po ay nagbibigay ng mataas na TDS reading. At bukod doon ay ito po ay merong content na tannins. Ito po yung paghinugasan nyo, nagkukulay kalawang ang inyong pinaghugasan. So paano nyo po ito tatanggalin sa mas mabilis na paraan at madaling paraan? So unang-una, ang coco peat po ay marami po at available po sa bansa po natin. Siyempre po kayo, excuse me. Ang coco peat po ay marami po nito sa mga probinsya, At bukod po sa coco peat, sa ibang video na siguro sa susunod na araw, bukas o sa ibang araw, tuturo ko rin po ang iba pa mga growing medium na widely available po, lalo na sa mga probinsya na pwede nyo pong gamitin as growing medium. So mabalik po tayo sa coco peat, ito po pala ang bakit po tayo nandito. At kanina po nagtry po ako mag-record na naglalakad at pinapakita ko po yung view dito sa greenhouse. At hindi po maganda po ang naging reception kasi po mahangin po ngayong gabi. Kaya po ito po ako, binaba ko po yung ilang cultivar na Venus flytrap. At ito na lang po yung gawin nating background habang nagkukwentuhan po tayo. So ito po, ang coco peat po ay pwede nyo gamitin. Unang-una, pumili po kayo kung kayo makakapili yung coco peat na age. Ano po bang itsura ng age coco peat? Ang coco peat po na age ay ito po yung maitim-itim na, Pag ang coco peat po ay light na parang kulay kulay bunot na parang ma-orange or parang kulay kalawang, ito po ay bago pa lang. Pero pag ang coco peat po ay maitim na, dark na po ang kulay niya, ito po ay may matagal na po na imbak. So ito po ang maganda pong gamitin natin ay yung matagal na, yung aged coco peat. So pag kayo po gagamit ng coco peat, huwag nyo pong ilagay agad sa pot at taniman nyo ng inyong halaman. Huwag nyo pong gagawin ito maliban na lang po kung ito po yung nagawa nyo na dati at naging effective. Pero po ang aking advice, kung kayo po yung bago, ang gawin nyo po, una, hugasan nyo po using any available water na malinaw, Halimbawa po ay tubig balon, tubig ba, kung may batis pa dyan sa inyo, ilog o kung ano man, Huwag naman po yung mga water source, baka po yung iba ay maapektuhan, hindi na po makainom doon. So yung mga available po, kung kami po dito may balon, ayun po yung ginagamit namin na unang banlaw, Pagka ito po ay malinaw na, ang gagawin po namin ay babanlawan namin ng tap water. Sukatin nyo po kung ano pong TDS reading ng tap water nyo. Maaring ang range po ng tap water dito sa Manila, lalo na dito sa Cavite, kung nasaan po ako ngayon, ay nasa 120 to 160 or 70. Ito po ay mataas at hindi po pa po ito kumbaga safe sa ating carnivorous plants. So ang gagawin nyo, pagkatapos nyo pa mahugasan sa tap water at ang TDS reading po ng inyo pong coco peat ay kasi unang sukat po niyan ay maaaring nasa 500, 600 or 800 dahil po yung coco peat po ay madumi pa nung una pong ninyong nakuha. At pag sinukat nyo po, nilagyan nyo ng tubig, sinukat nyo po yung TDS reading, napakataas po niyan, maaaring umabot ka ng 1,000 mahigit kung ito po ay dumaan sa nilagyan po ng chemical. So hugasan nyo po yun hanggat bumaba na kasing sukat ng tubig gripo. Diba? Example ay 150
Pag nag 150 po ang sukat ng TDS reading ng inyong cockpit at ang tubig po na nakikita nyong umaawa sa paghugas po ng inyong cockpit ay malinaw na, stop na po kayo doon. So Sir Brint o Kuya Brian, no? Kuya Brint, paano natin mahugasan ng cockpit, no? Matatapon lang yan kung hinugasan mo, totoo po. So gagamit po kayo ng paraan tulad na lang paggamit po ng sako. Yung sako po ay kailangan walang butas, matibay, no? Ilagay nyo po sa sako ang ang cockpit nyo. Huwag nyo pong pupunuin 1/4 or 1/2 lang, basta po ang pinakamarami po ay 1/2. Bakit po? Siyempre po ito po yung inyong gagamitin pang sala po ng inyong cockpit. So ilagay nyo po dun sa sako, hugasan nyo po yung sako po na yan, ipatong nyo po sa planggana. Kung gusto nyo makatipid sa tubig, ipatong nyo sa planggana, alug-alugin nyo, kusut-kusitin nyo kung kaya nyo kusutin. Pero ang ginagawa ko po, inaalog ko lang po kaliwat kanan, para pong may effect na rin po yun na napipiga po sila pagka inyo pong ginagalaw-galaw yung sako. Ulitin nyo po yun pagka nakita nyo na madumi na po o nagkulay orange or brown na yung tubig, inyo pong itapon yung tubig. At best pa nga ay pangdilig nyo sa mga halaman nyo na non-carnivorous plant. Ito po ay magiging fertilizer po sa kanila, no? So kung malinaw na po yan at yung TDS reading ay parehas na doon sa TDS reading ng inyong tap water, no? Ang gawin nyo pong sunod ay inyo pong ilagay sa kaserola. Best is pressure cooker kung meron kayong access sa pressure cooker na malaki. Kung kayo nasa probinsya at gusto nyo maramihan ng inyong pagsalang, kumuha po kayo ng drum na yero, no? Yung bakal na drum, dapat siyempre may butas sa taas. Ilagay nyo po yung cockpit nyo doon, lagyan nyo po ng tubig. Kung kayo po may ipon na tubig ulan po ang ilagay nyo, o tap water pa rin, pwede po takpan nyo at simulan nyo na pong lutuin yung inyong cockpit, no? Maaari pong tumagal ito ng kalahating oras, no? Na pagkakumulo, bilangin nyo kalahating oras, pwede na po yan. Pero po mas matagal, mas stable po ang TDS reading na magiging result po ng cockpit nyo. Alam nyo po kung gaano katagal na pinakukuluan yan, yung aming tawag dito, Petlands Philippines Special Mix, 6 to 8 hours, minsan 12 hours pa. Ganun po kami nagpapakulo nung dati. At ang gamit po namin ay pressure cooker na malaki, no? At bakit po kami nakakatipid sa hindi po kami gumagastos sa pagpapakulo nito? Dahil ang aming po ginagamit ay Biolexis, no? Yung Biolexis po hindi po kami binayaran noon, pero ang Biolexis po ay gumagamit lang ng ipa, no? Para po sa kanyang fuel. Ito po ay na-invento ng isang Pinoy na pwede po kayong makatipid ng sa pagluluto nyo using only rice hull, no? Which is widely available lalo na sa mga probinsya. At yung rice hull na yan, meron po tayong paggagamitan yan sa susunod na pag-aaral natin ng growing medium ng carnivorous plant. At malaki po ang matutulong sa mga farmers. At kung kayo po ay may mga kamag-anak, kakilala, kaibigan na farmers, inyo pong i-recommend ang video na to dahil sila po ay kikita ng medyo malaki-laki ng kaunti dahil po sila makagawa ng growing medium pagka sila po ay sumunod po dito sa ating tutorials. Hindi naman po ito pinipilit ko na sumunod kayo dahil baka po dihado pa kayo na baka hindi ito totoo, pero maniwala po kayo sa hindi, no? Ang growing medium na po na ito ay ito po yung binibenta natin last year, no? Kaya po tayo napatigil dahil po yung ibang materials and equipment ay nahiram, yung iba naman po ay naubos. At ayoko pong lumabas dahil po pandemic po ngayon. Hindi po sa natatakot ako, kundi ayoko po yung oras na naubos ko sa pagbibiyahe at kung ano man. Anyway, balik po tayo dito sa ating pagtalakayan po sa ating kung paano po gagamitin yung
Coco Peat as growing medium. So ayun, sinalang nyo na, nabalik tayo dun sa pagsalang. Sinalang nyo na ng kalahating oras o isang oras, no, mula sa pagkakakulo. Pagkatapos po nun, anong gagawin namin kay Brent? Hayaan nyo muna lumamig. Hanggat pag lumamig na po yan, after ng ilang oras, kahit kinabukasan nyo na, mas maganda nga po takpan nyo na maigi, kinabukasan nyo na pakialaman. Sigurado kinabukasan malamig na po yan. So kinabukasan malamig na po yan. Kung napansin nyo po, ang huling hugas nyo bago nyo po sinalang ay malinaw na. Pag hinugasan nyo po uli yan, babalik po sa kulay brown po uli yan, o baka mangitim pa po uli yan So ayun po yung inyo pong kulay na yon, ayun po yung tannins na nasa Coco Peat. Ito po ay ginagamit para po madali pong madurog yung Coco Peat. Pampaano po yan, ginagamit po yan sa mga nagagawa po ng Coco Peat, no? So ito po yung chemical na hindi po maganda po sa ating mga carnivorous plant, kaya inyo po itong hugasan, no? Pwede nyo po uli itong pandilig dahil meron pa pong ibang mga micronutrients doon po natitira sa Coco Peat na yun. Pwede nyo po ipandilig sa mga non-carnivorous plant, pero syempre wag po yung mainit pa po, no? Yung malamig, no? So hugasan nyo po uli, same procedure, ilagay nyo sa sako hanggat luminaw, no? Pag ayan po ay same measurement na uli, no? Kasi tataas po uli yan same measurement na uli ng inyong pinanghugas, 150 ppm o 150 ppm na uli. Ang sukat niya, snap na po uli kayo. So ang ipanghugas nyo na ay yung inyong rain water. So kaya po ito po ay maganda sa mga probinsya, kasi po may mga province na madalas umulan. So ayun po ang inyong ipanghugas. So pag nahugasan nyo na po yan, sukatin nyo po yung TDS reading. Pag ang TDS reading ay less than 20 na, no, pwede nyo na po yan gamitin as growing medium ng inyong carnivorous plant at ng inyong sphagnum moss. So bakit ko po ito tinuturo sa inyo? Kasi po gusto ko po kayong makinabang ngayong lockdown. Alam ko po na kayo po ay medyo nahirapan sa growing medium. Yan rin po financially, mahirap po bumili ngayon ng mga growing medium. So sana po magamit nyo po ito, ituro nyo po dun sa mga kakilala nyong may mga access sa Coco Peat, no? At ganun din sa mga access ng carbonized rice hull o yung rice hull. Kasi po sa susunod na video, ituturo ko naman sa inyo kung paano nyo po magagamit ang rice hull as growing medium. So siguro po mahaba na itong video natin, at sana po ay may natutunan kayo. Alam nyo po, kung kayo po yung magti-thank you, huwag po kayo mag-thank you sa akin, manalangin po kayo, mag-thank you po kayo sa taas, no? Hindi po sa kisame, hindi rin po doon sa butike, kundi sa Panginoon po na nagbigay po sa atin ng kaalaman tungkol po sa mga bagay na ito, na yung iba po ay hindi natin masyadong alam pa dati. Ngayon po ay dahil po ito po ay nagamit ko na rin dati, for sure ito po ay magiging effective sa inyo. Basta po maging maingat po kayo. Yung akin po sinasabi, tulad ng pagpapakulo, gawin nyo po, huwag nyo pong i-skip, kasi pag i-skip nyo yun, no, hindi po magiging maganda yung magiging epekto po dun sa growing medium nyo. At alam nyo ba, ito pong series na ito tungkol sa growing medium ay pwede nyo pong gamitin kahit anong materials, no? Inulit ko, kahit anong materials ng growing medium na available po sa mga probinsya na napakarami, pwede nyo pong gamitin sa carnivorous plant. Basta sundin nyo po yung magiging mga tutorials po natin sa mga susunod na araw. Maaari pong may magalit po dahil po ito po i-share ko sa inyo, pero po sana po ay isipin nyo na lang na ito po ay makakatulong sa mga farmers natin na nangailangan ngayong pandemic, ganun din sa mga padre at pamilya o mga nanay na susumika po na itaguyod ang kanilang pamilya. I-share niyo po sa kanila para po may pagkakitaan po sila ngayon, at kailangan po nila ito. Ngayon din po natin. So sana po magtulungan po tayo ng pandemic, at sana po ay may matutunan po kayo at may natutunan po kayo
tungkol po sa paggawa po ng growing medium using coco peat. So ito po ay hindi pa yung 100% na Pet Plants Philippines special mix natin. After few session about this growing medium na paggawa po natin, ituturo ko po sa inyo step by step, at maaari rin po nagpakita ko sa inyo yung actual. Kaya po hindi nga ma-actual po ngayon ay dahil kulang po ako ng equipment. So anyway, God bless po sa inyo lahat, at sana po ay kayo po ay mag-umpisa uling manalangin, magpasalamat po kayo sa Panginoon sa anuman ang inyong kalagayan. May pag-asa po, hilingin niyo po sa Panginoon ang banal na Espiritu ay sumain nyo. At alam niyo po ba, pwede po kayong tumirekta sa pananalangin sa Panginoon, no? Minsan po ako po ay naging sumamba rin po ako sa mga ribulto, pero ngayon po ang direct dial po ay dumiretso po tayo sa Panginoon. Hindi ko po condemn kung sino man po yung maniniwala sa mga ribulto, pero po ginagalang ko po kayo, mahal ko po kayo. Ako po isang Kristan dati at alam ko po yung inyong kalagayan. Isa rin po ako sa mga gumagawa po niyan dati, pero po mahal po kayo ng Panginoon. Dumiretso po kayo sa Kanya. Siya po ang namatay sa krus ng Kalbaryo, at kayo po ay may karapatan na manalangin po sa Kanya, sa Ama. Dahil po ang Panginoon ay namatay po sa bawat isa po sa atin. God bless po, at pasensya na po kung na sagi po natin itong topic na ito, pero God bless po sa inyo lahat. Mahal na mahal po kayo ng Panginoon, and there is hope, no? Kahit po ngayong pandemic.